Hello, magandang araw mga kapistolero, no? Itong subject matter natin ngayon ay lumilitaw sa aking Facebook page, no? Marami nag-share, ganun. Ito ay isang article sa Philstar Global. Ang headline nila nakalagay, Gun owners living with minors face liability for unsecured firearms under House Bill. So dito sa article na to, meron palang final na House Bill. So basahin din natin ito. Manila, Philippines. Gun owners who live with minors would have to lock their firearms in tamper-resistant safes or face civil liability and the loss of their licenses under a House Bill filed in response to the deadly school shooting at Tacloban City. House Bill 10058 or the Child Safety Against Gun Violence Act was filed on July 14 by Akbayan Representatives Shell Jokno, Percival Sendanya, and Dada Kiram Ismula along with Representative Kakabag-Aw ng Dinagat Islands. Under the measure, every licensed firearm holder residing with a minor must store all guns unloaded and locked inside a safe secured by a combination biometric or similar tamper-resistant mechanism. The ammunition must also be kept separately and out of the child's reach. According to the bill, a trigger lock capable lock or ordinary lock box would not count as compliance in the household where a minor lives. So itong binabasa natin, no? Basahin muna natin itong article dito and magre-react tayo. Additionally, those who possess higher tier license type 2 or higher or those licensed to keep more than one firearm must have safes bolted to a wall or floor. Gun owners should also be barred from recording safe combinations, passcodes, or keys in any way accessible to minor. The bill requires na Philippine National Police Firearm and Explosive Office to verify compliance during its periodic inspection and license renewal for any owner known to have a minor in the household. After Tacloban, the bill is direct response to the June 22 shooting at San Jose National High School in Tacloban City, Leyte, where two students aged 14 and 15 opened fire on their classmates, killing three and wounded several. The bill's explanatory note said existing gun laws are not tailored to specifically address the reality of minors gaining access to firearms and learning to use them, especially in households where adults are licensed owners. Okay, isa-isahin natin na react tayo dito, no? Dito sinasabi na meron daw palang House Bill na pinanukala, yung House Bill 10058. Para daw ito sa Child Safety Against Gun Violence. Final nila July 14. Bakit? Pagkatapos daw kasi nangyari dun sa Tacloban, alam naman ninyo, nabalitaan naman po ninyo, no? So, first of all, ito, react tayo, no? Kaninong baril ba yung ginamit do sa Tacloban incident? Civilian gun owner ba? Yan. Yun ang unang tanong. Civilian gun owner ba ang baril na ginamit? And number two, paano na-access yun? Binigay ba yung baril? Or according do sa investigation nga at dun sa hearing, di ba? Kinuha, ninakaw, na-access ng hindi alam ng may-ari. So, dito to, balik tayo dito, no? Yung bill na final nila, actually, naka-incorporate na yan eh. Nasa Republic Act 10591 na yan. Kasi under the Republic Act 10591, nire-require talaga na magkaroon tayo ng gun safe, gun vault. Ayan. Di
'di ba? Meron 'yan eh, mababasa niyo po sa Republic Act 10591 'yan. In fact, pagka type 3, type 4, type 5 ka nga eh, 'di ba? Meron pang mga vault inspection. 'Yan, mga gun vault inspection. So nandun na yung ano, nandun na yung batas. Hindi na kailangan pang higpitan eh. Pero ang ano, ang mas nakaka-draw na attention ko dito, no, yung ililimit daw yung pag-access ng mga bata sa gun range. 21 years old and below. Diba? Ano to, goodbye na lang sa mga future world champion natin? Kailan ba sila nagsasanay, 'di ba? At the young age, tinuturuan sila ng kanilang mga tatay, yung kanilang mga guardians o kaya gun instructor. Bata pa yan, hino-hone na yan na maging future world champion. Hindi mo naman sila pwedeng turuan na at the age of 21 eh. Medyo ano na yan, kumbaga sabi nga nila, you can't teach old dogs new tricks, di ba? Usually ang mga sport shooters natin, mga world champion natin, ay nag-i-start yan nung mga bata pa sila. At the age of mga 12. Si ano nga, 'di ba? Si Liana Kathleen nga yung batang sport shooter natin, 'di ba? Ilang taon lang 'yan. Oh. Tapos sasabihin mo bawal ang minor sa firing range. Mag-isip-isip muna kayo mga kagalang-galang na mambabatas, ng mga congressman. Ngayon, tatanungin niyo sa akin, ito bang panukalang batas na to na magkaroon ng gun vault na secured, kailangan nakabaon sa lupa, nakabolt sa wall, gano'n. Ano ba ito? Ano ba to? Parang sinasabi hindi ba maaapektuhan ito yung mga medyo middle class earner na gun owner, di ba? Just imagine kung type 1 lang ako tapos ang baril ko isa o dalawa. Kailangan ko pa ba ng gun vault na talagang super ganda na gun vault na kailangan nakabaon pa sa lupa? Baka mas malaki pa yung magastos mo sa gun vault kaysa do sa unit na nabili mo. So, ang gusto ko lang sabihin, itong batas na to medyo anti-poor. Yan. Don't get me wrong, kasi hindi naman lahat ng mga licensed firearm owner ay may mga pera, may kaya, di ba? Karamihan dito gusto lang talagang protektahan ng kanilang family. Kaya makita mo, kaya nga meron tayong type 1 type ng mga LTAPs Type 1 is 1 to 2 firearms, di ba? Doon lang kaya nila 1 to 2 firearms. So, bakit i-require mo pa sila na bumili ng mga gun vaults na pagkamahal-mahal? Comment nga kayo, magkano pinakamurang gun vault na pwedeng ibaon sa lupa? Na ay pwedeng i-bolt pala sa lupa, hindi ibaon. Pwedeng i-bolt sa lupa, naka-secure sa wall. Sige nga. And ano pa ba? Yung itong panukalan nila Honorable Shell joke, no? Honorable Percival Sendanya ay sa tingin nyo ba ma-prevent ba neto yung mga future na access ng firearm ng mga minors? Alam nyo kasi sa tingin ko hindi Kasi kung ang mga bad guys, kung talagang meron silang intention na gumawa ng masama, gagawa ng paraan yan. Gaya nga nung poliswoman na yung baril niya na access nung kanyang pamangkin na minor, sinicure naman niya yung firearm niya, nakalock pa yung pinto niya, dumaan daw sa bintana, di ba? Obviously, meron talagang intention na kunin yung firearm at gamitin sa kasamaan. So, yun ang point ko talaga, no? And, gaya na, balik tayo sa previous na usapan, kanino bang baril yung na-access? Civilian gun owner ba? O isang law enforcement personnel na yung kanyang baril ay na-access? Di ba? And dun sa 38 caliber, di ba? Nagkaroon ng parang kumbaga kambal serial number.
So kasalanan din ba ito ng ano ng registered firearm owner o ng responsible gun owner? Hindi. Gusto ko lang i-stress dito sa point ko, no, sa vlog ko, no. Ah, Kasalanan ng mga o kaya kapabayaan. Huwag na natin sabihin kasalanan kasi medyo mabigat na word yun eh. No? Kapabayaan na lang, kapabayaan. Kapabayaan ng iba, okay? Isinisisi sa mga responsible gun owners. Magbigay nga kayo ng statistics na ang isang gun owner secured ang kanyang firearm sa bahay. Na access ginamit sa krimen. Meron, pangilan-ngilan, 'di ba? Hindi man natin maiiwasan 'yon, pero I think kung less than 1% 'yan. Sabi nga ng statistics yung lawfully owned gun owner guns na ginamit sa crime is less than 1%. So, ang point dito, pagkasalanan ni Juan, wag mo isisisi kay Pedro. Yan, kasi I think mali 'yun eh. Every time na nakakapagod na kasi eh. Every time na may mangyaring gun violence, sinisisi agad sa mga responsible gun owners. Kuha niyo yung point ko, di ba? Ikaw bilang gun owner ka, gusto mo ba yon sabihin sa'yo na, ikaw kasi, may baril ka kasi, kaya yung baril mo nagamit sa crime. Di ba? I think it's about time na kontrahinan naman natin yung ganitong narratives. Kaya ko nga ginagawa itong mga vlogs na ganito, no. Pasensya na kayo kung medyo ko sa pagsasalita kasi unedited to. Walang cut ito. Para gusto ko lang i-stress out kung ano yung gusto kong sabihin. And yun nga, kasalanan ng iba isisi sa responsible gun owner. Napupunan nyo ba? Kapag ka merong mga ganitong insidente, kailangan amyendahan natin yung batas. Kailangan higpitan pa natin yung mga gun laws. Kailangan hindi ma-access yung mga ganun, di ba? Comprehensive Firearm Law, Republic Act 10591. Malinaw na yun. Nandun na lahat. Kung babasahin nyo lang, pati yung legally access na firearm, may karampatang parusa yon. Na-access yung firearm, di naman sa'yo, ginamit mo, di illegal possession of firearms. And naka-stress na nga talaga dun sa 10591 kapag ikaw ay nakalagay na nga type 1 to type 5, kailangan meron ka talagang mga secured na gun case, okay? Gun bolts, gun cabinets. And true naman, in fairness naman sa mga kagalang-galang na congressman, gusto lang naman talaga nila i-limit yung access ng mga minors sa mga firearm. Pero, di ba mas maganda kung i-educate natin, isama rin natin sa school, sa curriculum ng school, na wag mag-access ng firearms. Kasi yung nga, without the guidance, baka kayo ay madisgrasya or makadisgrasya. Diba, it's about time. Mas maganda nga yun na sa mga honorable congressman, mas maganda nga yun na ipanukala ninyo, bakit hindi isama sa curriculum sa school, not just guns, not just firearms, but all weapons, gaya ng knives, diba? And turuan din sila ng mga good manners. Kasi napapansin nyo ba, medyo sumasablay na yung ating tawag doon morality, lalo na sa mga kabataan. And may mga kabataan nga na nagsasabi na, uy, hindi naman tayo makukulong kasi minors tayo di ba? Do you think it's about time na mag-focus tayo sa educational ng mga bata, sa education ng mga bata, turuan sila ng mga good values. And dun sa pag-access ng firearm, balik tayo dun sa pag-access ng firearm. Gaya nga sinabi ko, wala nang ihihigpit ang gun law natin dito.
Kaya please lang mga honorable congressman, wag po ninyong ibuntun yung sisi sa mga legal gun owners. I get it. Gusto niyo talaga maging safe yung mga bata. Pero why punish the responsible gun owners? Okay? Focus on the mas importanteng issue, yung pag-educate sa mga bata. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Actually, ayaw ko na nga kontrahin tong narratives na to, pero ilan na lang nga kaming kumukontra sa mga ganitong narratives eh. Ayaw kong, sige, wag mo lang sabihin kontrahin. Suggestion, pwede naman nating suggestion. Magtulungan tayo for the honorable congressman na gusto mag-file ng itong bill na to. Consult nyo po muna ang gun community. Yan. Hindi lang one-sided ang papakinggan ninyo. Alam ko, you have the anti-gun narratives. Pero much better if you will consult yung gun community para sa the betterment of the law that you are proposing. Yun lang mga kapistolero. Sana maging safe tayo, and paulit-ulit ko pong sinasabi, be a responsible gun owner, and to God be the glory.